Bay ngayong araw, hindi pa nga okay yung panahon. May walang hamo ba naman? Sunod-sunod yung bagyo. Ay kaya ere, nag-aalala ako dito. Gawa ng mga FH natin sa labas. Ay ere na nga yung kinatatakutan ko. Isang isda ko na naman ang namaalam. Yun niya kinaya yung panahon dito. Kaya ayan, tignan nyo. Parang kinaya na siya ng lumot. Ay pagkagantong panahon talaga, hindi may iwasan yung gantong sitwasyon. Kaya wala tayong magagawa. Kaya ere, ilibing na lang natin to para makatulong din tayo sa ecosystem. Huwag na lang natin siyang pataba sa halaman. Ay kaya ere, pumasok ako dito sa loob para i-check ko rin yung mga alaga kong isda kung okay pa ba sila o hindi na. Ere nga yung isang growth na Titan X. Kitang kita nyo naman na drop ko. Hindi lang yun, nagka white spot rin siya. Dahil nga sa lamig ng panahon. Sobrang bilis nga pala nilang magkasakit. Dahil nga sa lamig ng tubig. Kaya kung mapapansin nyo yung mga isda nyo, mga tinatamad lumangoy yan kapag kagantong sobrang lamig. Katulad na lang ng isang to. May sintomas na nga pala to ng white spot. Halos nagkahawa-hawa na nga silang tatlo dito. Kasi nga naka-divider partition lang yung gamit ko. Tapos yung mga prey ko nga pala dito, hindi ko masyadong pinapakain. By dahil nga sa lamig ng panahon, bagal nga pala sila makatunaw. Kaya bumabagal din yung paglaki nila. Dahil nga optional lang ako magpakain. Kapag tag-ulan talaga, madalang ako magpakain ng isda. Kaya nga pala yung ginagawa ko. Kapag nga pala malamig yung panahon, ito nga pala yung sinasandalan ko. Nga pala tong mabisa, parang gamot sa mga isda. Lalong-lalo na pag may mga white spot. Kaya bawat isa nga, nilagyan ko ng isang dakot na asin. Nagawa ko nga pala yung minsan, 2 beses, 3 beses sa isang araw. Hanggat hindi nga nawawala yung mga white spot nila, hindi ako titigil kakalagay ng asin. Hanggat maaari, araw-araw hanggat di siya gumagaling. Basta tansya lang ang paglagay ng asin para safe din yung mga alaga nyo. At sa mga nagtatanong nga pala, ere nga pala yung mga ginagamit ko. Pala yung mga enhancer na binebenta ko. Isa nga pala yan, ginagamit ko yan. Ngayon ko na nga lang ulit pala napakita. Kaya nga sobrang busy ako minsan. Sa may mga gusto dyan, PM nyo lang ako para masubukan nyo tong product na ginagamit ko. Ere nga pala itsura nyan pag ginagamit nyo na. Sobrang gusto nga yan ng mga flower horn ko. Tingnan nyo naman si Pikachu, gutom na gutom. So nga lang nawala ang kulay dahil sa lamig ng tubig. Kapag talaga tag-ulan, bibihira ako magpakain. Minsan di ko pa nga pinapakain niya sa isang araw. Dahil nga natatakot ako baka magkasakit sila. Pero as long na kaya ko naman pakainin kahit isang beses, napakain ko pa rin pero konti lang. Naman hindi sila malipasan ng gutom. Para kahit papano may laman yung mga tiyan nila. Hindi na paglabas ko umuulan na naman. Diyos ko po Rude, kailan ba matatapos ang bagyo? Walang hamo, kakaawa na itong mga alaga akong isda. Kaya yan, minamadali ko na nga magpakain. Mga nasa galon nga pala, next time harvest ko na nga pala yan. Para makita ko naman kung ano na itsura ng mga nandito nakalagay. Kasi sila nakikita, wala nung nilagay ko sila sa galon. By ere, pumasok na ako ng bahay dahil sobrang lakas na ng ulan. Ere na nga lang pala yung natira sa pinakain ko. Bukas ko na nga ulit sila pakakainin. By sinilip ko nga pala din na yung binilid ko na Titan Gold. Pansin ko kasi parang wala na lumalangoy. Feeling ko namatay at natunaw na yung iba dito. Pero ere, may nakita ko kahit papano na mga ilang piraso. Walang hamo ba naman yung wrong timing? Walang hamo ba naman bumagyo? Kaya napapaisip at napapailing na lang ako. Hinayang din ako sa mga namatay na Titan Gold. Kaya ere, naupo na lang ako dito at nag-isip-isip. Sabi ko nga matira matibay na lang sa mga alaga ko. Ayoko rin kasi sila sanayin sa mga heater. Isa pa, sobrang taas ng bill ngayon ng Meralco. Mapalayas na ako ni mama. Kaya ere, tinatanong ko na lang yung panahon. Wala nga, tumila na yung bagyo. O siya, keep safe na lang sa lahat. Peace.